Ito pala yung mic natin, utang na loob. Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne. And today, tara, pag-usapan na natin yung pinaka, I don't know kung ito na ba ang pinaka-summary, pero ito yung pinaka-malaking question natin. Sino ba ang tunay na nakinabang dito sa Maleta Haze na to? Yung tumanggap ng reward o yung tumanggap ng palakpak? Diba? Anyway, so this past few days guys, nakita na natin yung mga analysis ng iba't ibang tao tungkol dito sa Maleta Haze. No? Ngayon, sisilipin natin yung mga loopholes na present ng ating mga kasama dito, mga kayubi, kabatas, no? Kakaayo, ka-teacher Mark, and everyone else. In short, lahat po ng mga taong nag-iisip. At the end of it, guys, meron tayong magiging question dito. Okay. Ito ba ay mali? Kung ito ba ay isang stage, ito ba ay mali? Diba? Ito ba ay merong, sabihin na lang natin, kaakibat na criminal liability? Diba? But even before we get into that, no, bigyan ko na kayo guys ng overview. Ano-ano nga ba ang mga pag-uusapan natin dito sa video na to? So, nalista ko na nga, no. Number 1, okay, pag-uusapan natin yung loopholes. No, sino nga ba ang tunay na nakinabang? Tanggalin natin. So, day 1, sino ba naging trigger man nito? Walang iba kundi si Direk Freddy Valera sa kanyang live. Na sinundan ni Maharlika. Okay? So, sabi nga rito ni Direk Freddy, unang-una niyang naging tanong sa kanyang video na ipapakita natin later on, kung naniniwala ba daw tayo na itong kumuha ng maleta, okay, ay member ng isang sindikato. Eventually, marirealize mo, hindi siya member ng sindikato. Siya ay isang cast and crew. Number 3 ba? Hindi. Ito naman ang statement ni Maharlika during day 1. Ayon sa puting ahas, na stage nga daw ang pagkawala ng maleta. Langhiya. Maleta. Okay? And then day 2, iba yung naging drive ni Kaayo rito. Okay? Ang una niyang napansin, yung inconsistency tungkol sa reward. Mamaya ipipresent din natin yan. Okay? Which, on the latter part, no, ng mga taong nakapansin at nagbigay ng reaction or commentary dito sa issue ng maleta, is pinoint out specifically ni Attorney Claire kung nasaan ang inconsistency. Based doon sa mga videos ni Raffy Tulfo mismo. Okay? And then, during day 2, ito yung isang conspiracy theory na napansin na kaagad ni Attorney Libayan. Okay? Basang-basa niya na. So, ayon nga sa kanya, na ang drama na ito, at the end of the story, si Raffy Tulfo ang nakasolve ng problema. Okay. Day 3, maleta. So, napansin na ni Teacher Mark na hindi alam, no, nung babae, yung code ng kanyang maleta. Then, pumasok na dito si Attorney Claire tungkol sa reward money. Diba? At the end, of course, may question tayo kay Prof. Villamor. Ito bang maleta haze na to? Okay? Pwede ba siyang maging violation ng Article 318 of the RPC? Or sinasabi rito, no, hawak ko yung codal ko, na other deceit. Mamaya babasahin natin yan. Diba? Bigyan ko na rin kayo guys ng heads up. Ano ba ang ibig sabihin ng loophole? Doon po sa mga hindi familiar sa word, I just want to read this para sa inyo. Diba? So, it's an ambiguity or inadequacy in the law or set of rules, no,
So, ibig sabihin, means of evasion or avoidance, means of escape, escape clause. So, may mga problema, ika nga. Yung kwento. And then, madadaanan nyo to, guys, itong word na to. Credulity. Credulity. So, ano ba ibig sabihin nito? It's a tendency to be ready to believe that something is real or true. Okay? Kasi yun nakalagay dito sa Article 318. So, parang lumalabas, 'di ba? Sa second paragraph, guys, na 318, any person who, for profit or gain, shall interpret dreams, make forecasts, tell fortunes, or take advantage of the credulity of the public in any other similar manner, shall suffer the penalty of arresto mayor or a fine not exceeding 40,000 pesos. No? Ito ay under Article 318 of the Revised Penal Code. Diba? Ngayon, punta na tayo ngayon sa mga videos natin. So, ito na si day 1. Ang unang-unang nakapansin nito, walang iba kundi si Direk Freddy Valera. So, dito lahat tayo nag-umpisa. Walang maleta. Glens, maraming salamat po. More night direct. Bawal ako ma-high blood. Okay po, pasensya na po. Maraming salamat po. Bayani Pito, shoutout sa iyo. MH, malukol lang tayo ng nangyaring balita para matandaan nyo. Oh. 1 bilyong pisong pabuya ang alok ng isang babae para maibalik sa kanya ang maletang naiwan sa NAIA Terminal 3. Laman nito ang mga alahas, sapatos at bag. Okay guys, take note. May kasamang sapatos. Pero nung nakita natin yung video, nung pagkabukas nung maleta, ako personally, wala akong napansin na sapatos. Pero, meron akong napansin na pabango. 'Di ba? Ano lang ba yung mga nilabas doon? Alahas, tsaka yung mga bags. Wala akong napansin na sapatos. Tanong number 1. Naniniwala po ba kayo na yung kumuha ng maleta ay isang sindikato o ito ay nagkaroon lang ng pagkakataon at siya ay nagkaroon ng temptasyon para kuwanin? Likas nga ba talagang magnanakaw si Manong? Or isa siyang likas ba talaga siya magnanakaw o sindikato o dahil nagkaroon lang ng pagkakataon? Sa tingin nyo? Sa tingin nyo lang ano nyo, sarili nyo opinion yan. Sabi ni Da Alpha, natsambahan. Natsambahan? O ano, kayo, ang magnakaw, masama ang kumuha ng hindi sa'yo, pero para magbintang ka kagad sa isang tao na wala ka namang ebidensya, di ba? Yan na naman si Rapi Tulfo eh. Di ba? Nagsabi na naman ng kung ano-ano nang wala namang ebidensya na ganito. Nagnakaw nga direct eh. Hindi yun ang pinapatukuyan ko. Mamaya, sabihin ko sa inyo. Okay. So, dito pa lang, makikita nyo na guys yung inconsistency, which is basically, na-highlight yan ni Attorney Claire sa kanyang video, which I highly recommend na panoorin nyo. So, kung hindi niya binalik, obviously hindi na binalik at binulsa na, may kaso siyang theft. Kasi dito, dun sa bandang gitna pero dito ipinorward ko na kasi, binabanggit dito ni Rapi Tulfo at ni Attorney Villamor na yun daw nakapulot ay sindikato. Pati yung NBI o yung police o yung basta may tawag doon sa airport na nandoon, kasabwat. Pero pinagdidiinan nila na itong si Manong na kumuha ng ay isang sindikato, kasama sa isang sindikato daw. Sindikato na daw yan, sabi nila siya nagsabi. Ang tinatanong ko, ano ang prueba ninyo, Rapi Tulfo, na sindikato nga yan? Baka mamaya, pag lumutang yan sa inyo, damage control kayo. Pag sinabi na, pag lumutang yung nakakuha niyan o yung kumuha niyan, dala po ng takot ko na. Kaya hindi ko masoli agad. Tapos may reward na po. Baka kung anong mangyari sa akin, hindi ko alam anong gagawin. Oh my God.
Guys, take note ng mga sinabi dito ni Direk Freddy. Kung ano yung pagkakasabi niya, Ran, very similar sa pagkakasabi nung in-interview. If you remember that. Diba? Na natakot na ibalik kasi nga may reward na. Remember? Ang galing ni Direk Freddy rito. Tsaka tingnan mo yung galit na sila rito. Okay, lipat tayo dito sa isang video ni Direk Freddy. Imagine mo iba ang ugali rito iba yung galit nila rito, iba yung inis nila. Hindi naman galit, I don't think galit naman yan. Yung inis nila, no, yung speculation nila, iba. Tapos nung nakaharap na nila yung nagsoli, iba na naman din yung ano nila. Dito tayo dito tayo sa kabila. Ito guys, day 2 na to actually. Pero stick muna tayo dito kay Direk Freddy. Matapos namang mapanood sa Wanted sa radyo at Frontline Pilipinas ang balita tungkol sa maleta, mas lalo pa raw kinabahan ang pamilya ng taxi driver. Dito na sila nagpatulong sa National Commission on Muslim Filipinos. Kumbinsido naman si Senator Tulfo na hindi sinubukang buksan ng taxi driver ang maleta. Kumbinsido daw ang idol nila na hindi binuksan o hindi pinuwersa ang maleta. Video pa lang yan ni Direk Freddy. Biglang nag-iba na. Iba yung sinasabi dito sa sinabi dito. Pakitandaan po yung salita na yan. Tumatak na agad sa akin yan nung nakita ko to Isang puntos na agad. First time ever sa programa kong sa radyo yung sa Ulian ng Bayan na ganito kalaki. 50 million ang naisuli. So more to come. And then of course, papasalamat ako sa lahat ng mga followers natin na sila yung palaging nakatutok. At dahil na ibalik ang kanyang maleta. Cut na natin dyan. Puntahan natin yung medyo mas mahaba. Yung mas mahaba na balita tungkol dyan. Saan na ba yun? Wait lang. Saan na yung maleta na yun? Wait lang. Nawawala pa yata. Ano ba yan? Ito ba yun? Director dito Ako yung director Tapos nandito si Rapi Tulfo. Okay? Ganito yung behind the scene yan. Odette, sanyasan mo siya Odette na standby muna dyan. Inaayos lang namin yung maleta. Pag sinabi na naming action, bigla siyang pumasok na magulat at mapapaiyak. Okay? Kaya mo muna siya. Naghintay lang ng konti ka mo. Ready Odette Rapi Tulfo, ready din. 3, 2, 1. Wala pa. Kalma kayo. Excited kayo masyado Action! Pasensya naman, ma. Pinagantay ko kayo. Pasok. Halika, pasok ka na. Pasok. Okay. Ito na po. Ang inyong Remoa. Dad! Good take! Okay guys, wait. Idugtong natin tong sinabi ni Attorney Libayan. Wait lang Attorney Libayan saan ka? Ito. Tingnan nyo guys Hindi pa napapanood nito ni I'm sure hindi pa napapanood ni Attorney Libayan itong video ni Direk Freddy. Tapos ito rin yung sinabi niya. Parehong-pareho sila ng basa sa pangyayari. Tulfo daw. So ito, tignan nyo kung tunay ang drama Pasensya naman, ma. Pinagantay ko kayo. Pasok. Halika, pasok ka na. Pasok. Yan mga kabatas natin yung drama doon. Na-solve ni Rafi Tulfo yung problema dun sa maleta. Okay. Ito na po. Ang inyong Remoa. Balik tayo dito kay Direk Freddy. Wala nga Huwag mo na kayo papasok. Wait lang po Ready tayo Pagpasok po, ready tayo. Pasok!
With Direk Freddy kasi, I trust his judgment when it comes to this kinds of, BS. Ano siya pagdating sa mga ganitong bagay, meron siyang BS detector. Okay? Kaya nga natatawa na lang si Direk Freddy rito So, ayan. Pagdikitin natin yung video ni Ngayon, punta tayo kay Maharlika. Ayon nga kay Maharlika, sabi daw ng puting ahas sa kanya na ito nga daw ay isang stage. Di umano, parte daw ito ng preparation for Raffy Tulfo sa 2028 election. Diba? Grabe. Aga ha? Ayan, so nagbabalik. Medyo nahirapan ako sa internet natin, but I think we're good. So, nagbabalik ako dahil nabasa ko na naisoli na nga ang worth 50 million na luggage, okay, dyan sa kay Raffy Tulfo. Okay, habang nagla-live tayo kanina, ay may nagtimbre sa atin na puting ahas na kung saan, ayon sa kanya, okay, ay stage ang palabas kay Tulfo na nawalan o kinuha ang luggage ng babae sa NAIA. Ay, tingnan natin ito. May ebidensya yata dito. Okay? Okay, paka-share natin mga palangga. Okay. May nire-retrieve lang akong ebidensya. Alam kung ano tong ebidensya na ito. Sabi ni Ben Rubin, hindi pa ako tapos. Dito sa Raffy Tulfo in action. Ayan, pinakita na yung babae na na-recover niya ang kanyang luggage. Pero wala namang luha yung iyak. So wala namang luha ang iyak niya. So tingnan natin yung kanyang, Remowa. Okay, tingnan natin yung kanyang luggage. Yung ito nga ba yung pinakita doon ka? Ay, ito nga ba yung luggage niya? Tingnan natin. Tingnan natin ang luggage na kinuha. Right. So, parang silver. Okay? Parang silver yung gold. Malabo yung camera. Silver ba o gold? Ayan yung kanyang luggage. But anyway, 5 hours ago dyan sa Pilipinas ay nung babae na... Okay guys, take note. So after na-solve ito ni Idol, nag-post na siya sa kanyang Facebook page. Okay? Sino to? Si Maricor Flores. Okay? Ang kanyang luggage siya na 1 million na halaga ng bagaheng nawala sa NAIA na ibalik na. Okay? Noong October 26, naging emosyonal at hindi napigilang maiyak ni Maricor Flores nang personal niyang makita ang nawala niyang bagahe na isinauli ngayong araw sa Raffy Tulfo in action. So tingnan ko yung iyak niya, wala namang luha. Ayan wala namang luha Artista talaga. Artista ba to? Hindi. Walang luha. Tapos na-capture ng camera. Sabi dito sa kanilang balita, okay, voluntaryong pumunta sa RTIA na naglalaki, mag-base tayo dun sa video. Tapos sinuli ng babae at anak, nagkapera pa sila ng 1 milyon. Abay, magnanakaw na tayong lahat. Mag-abang na tayo sa airport, tapos isoli natin at maghintay tayo ng reward. Actually, sa lahat ng pangyayari, dito sa Maleta Haze na to, this actually is the most stupid part, no? Kung may script man to. Ito yung pinaka-stupid na part. Anong kadyutahan to? Ngayon pa lang, ilulubog na natin tong ganitong klaseng propaganda ni Tulfo. Di ba? Palpak ang direktor, sabi ni Aida. Boom. Sabi, di ba tinupad? Sabi niya, abangan na. Okay. Talking about reward naman, punta tayo dito kay Kaayo. Pakinggan natin si Kaayo. Build natin yon pero may micro-analysis tayo sa bawat bagay-bagay.
start natin sa reward money. Okay? Hindi natin alam, mahina ba sa math si Idol? Nag-overspend? Or minawala ng 1 million? Guys, tandaan nyo, 1 million lang yung reward money. Correct ba? Press 1 if you agree. Okay. So basically, unang nakapansin nito, no, about sa reward money si Kaayo. And then, in-expound ni Attorney Claire. Morning, Sir Kayo and everyone. Shoutout sa'yo, Grace. Paul, shoutout sa'yo. Ang pagkakaalam ko, 1 million lang talaga yung reward money eh. Pero dito, 2 million. Paano? Ha? Paano? At tanong dyan, na ibigay ba doon sa nagturo sa so-called informant? So, ayun na nga yung loopholes natin. Number 1, guys, yung drama. Okay, yung drama. Hindi effective. Hindi makatotohanan. Okay? Number 2, sa drama alone, alam na natin kung sino ba ang tunay na nakinabang dito sa kwentong to. Now, number 3 na tayo, nasa reward. Pa-explain. Mukhang lumalabas may naisahan dito eh. May naisahan. Bakit? 1 million lang. Ha? Oh, pakinggan nyo to. Megos na yan, Insan. Good morning, Barangay Ganda Lalaki. Shoutout sa'yo. Eto. Ready na kayo, ha? O game. Nice camera. Garanti. Yo. Buti sana ako na-spend yung 2 million eh. Hindi sisiw sa'yo to. Accounting. Ang double entry yata sa kanila literal. Sorry. Chibi, ang double entry yata sa kanila ay literal. Literal ba sa accounting yon? Parang hindi naman, di ba? Okay. 400%. Buset. Sa Idol. Dale. Oo, dito na. Sabi niya. Oo, dito. Ayan. Wala yan sa calculus. Kasuhan, no question asked, basta kompleto, 50 million worth, nandun lahat ng alahas, ligtas na siya. Hindi po talaga. May reward pa. Baka bigyan pa siya ng reward. Reward. Oh, kita mo, bibigyan ka pa ng reward, lalaki ka, 500,000. Eh, paano yung mga protector niya sa airport? Baka kulang po. 500,000 daw unang post, di ba? 500 daw ang unang post. Pero naging 1 million, di ba? Oh. 500. Ba't joke lang? Dapat hindi ka binibigyan ng reward yan. Yun po yung sinasabi kanina. Ano daw? Ulit. Kulang 500. Eh, paano yung mga protector niya sa airport? Baka kulang po. Kulang 500. Ba't joke lang? Dapat hindi ka binibigyan ng reward yan. Linawin ko lang, Idol, yung protector ayaw mong bigyan pero yung nagnakaw mismo gusto mong bigyan. Good question. Very good question. Clarifying question. Okay. Dito naman muna tayo kay Attorney Claire. Pakinggan natin yung sinabi dito ni Attorney Claire. It must stick. Teka lang, hindi naman kasi yan yung promise eh, hindi yan yung kondisyon. Ang sinabing kondisyon ni Atty. Villamor, ibibigay yung reward dun sa makapagtuturo hanggang sa magkaroon ng kaso or masampahan ng kaso. Bakit pinabago ni Senator Raffy Tulfo pabor dito sa kamag-anak or pamilya nung nagnakaw ng maleta? Sige, balikan natin kung ano yung kondisyon. Reward pa. Baka bigyan pa siya ng reward. Reward. Oh, kita mo, bibigyan ka pa ng reward, lalaki ka, 500,000. Eh, paano yung mga protector niya sa airport? Baka kulang po. Kulang 500. Ba't joke lang? Dapat hindi ka binibigyan ng reward yan. Malinaw si Senator Raffy Tulfo. Siya ang nagsabi na di dapat bigyan ng reward yung lalaki na kumuha ng maleta.
Yung po yung sinasabi kanina, 1 million, tama ba ma'am? Sinag-usap tayo kanina doon sa Yung pinost ko po sa personal social media ko is only 500,000. Okay guys, take note Sabi dito ni Miss Maricor, October 21, nakapag-post siya rito. No? Tatag na naman natin dito si Kaayo at sila Teacher Mark. Sabi niya rito, I left my luggage by accident. Okay, in NAIA Terminal 3 when I arrived from Cagayan de Oro last October 1st between 8 and 9 p.m. Unfortunately, I was very drained from my flight and my dad was admitted in the ICU. So I thought my driver loaded all my luggage. Unfortunately, hindi niya na ipasok sa sasakyan. Okay. Guys, October 1, nawala yung tawag dito, maleta. Kuno. 'Di ba? Sana, kung nakapag-post na siya ng ganito, sana na i-post niya na rin yung report, no? Yung police report. Okay, kapag namahanap na dakip kapag nahanap at nadakip ang taong ito, we will provide a reward of 500 cash to a person who can help lead to their arrest. There. Inassume niya na kaagad, there. Pero, eto guys, mag-isa lang yung tao na tumangay. Bakit may isipin na marami sila? Yun lang yung yun lang yung naging question ko eh. Bakit niya sinabing there, arrest, pero kitang-kita naman natin na mag-isa lang naman siya. So ngayon, bilang ako, isang traveler din, natatakot ako ngayon. Diba? Natatakot ako ngayon na pumunta sa NAIA dahil baka isa rin ako maging tanga, iwan ko yung maleta ko, which is funny. Diba? I'm not really gonna do that. Hindi man kasing laki ng 50 million, pero hindi ko hahayaan yung mga maleta ko. Dahil kahit gano'n ang mga laman nun, importante sa akin yun. Hey, how much more 50 million, di ba? Kung nawalan ka, ito yung tanong kung nawalan ka ng October 1, bakit hindi mo pinost by October 1 pa lang? Di ba? Bakit kung kailan October 21, saka ka pa nag-post? Bakit hindi mo ginawa na October 1 or October 2? Kahit October 2, mas maiintindihan ko eh. Magre-resort ka rin pala na mag-post ng ganito, sana ginawa mo na October 1 or 2 pa lang. Bakit ginawa mo na October 21? Alam ko na isasagot dyan. Kasi nagtiwala siya sa mga authority na nasa loob ng airport. Kahit nag-report ka na, you have to act on your own too. Diba? Kung talagang mahalaga sa'yo, yung maleta na yan na merong 50 million worth, hindi ka magiging kampante. Kahit kanino. Just like what I've been saying, di ba? Whether huwag ka maging kampante sa driver mo, sa assistant mo, sa ganyang halaga. October 1 pa lang nawawala. Magpa-post ka rin pala. Bakit hindi mo pa ginawa na October 1 or 2? Di ba? Or 3 maybe, or hanggang October 5. Para ma-retrieve mo tong mga videos na to. Ngayon tuloy, napapaisip ako, so kailan ka pala nag-report? Kailan mo yan i-report sa ano? If you're saying, okay, nawala October 1, kailan ka nagkaroon ng copy na itong CCTV na to? Diba? Tapos magpo-post ka, October 1. It doesn't make sense to me. Does it make sense to you? Aso nga na nawala nung gabi. Immediately, pinopost ng may-ari. Aso lang yun, ah. Do you get what I mean? Oh, balik tayo kay Attorney Claire.
O, another loophole. Pero kung mas makakatulong po na mas dagdagan pa namin yung reward, we're gonna make it 1 million. 1 million pesos kung sino man sa manonood ngayon, makakapanood nito na makapagtuturo kung sino yung lalaking yon at masampahan na ng kaso. And then, meron siyang 1 million. Very clear. Akong testigo. Testigo yung mga netizen natin na nanonood ngayon, nakikinig. Okay, 1 million. Hanggang arrest, sir, ha? Hanggang arrest. Hanggang arrest. Siyempre. Namihirit si attorney. Hindi naman mahuli. May Ako nag-agree naman ako dyan kay Villamor, no? Kay Prof. Villamor. Dapat hanggang arrest. Diba? Dapat hanggang arrest. Tapos yung mukha, and then mahuli. Okay. Hanggang sa maaresto. Tama yon, tama lang naman. Kasi pwede mag-tour, tapos tago ka muna dyan. Di ba? Tama. So, matukoy at maaresto ng mga polis. Hindi, masampa ng kaso. Masampa ng kaso. Kasi lampas na lampas sa regulamentary period. Basta matukoy at masampa ng kaso, hanggang sa sampa ng kaso, pwede na yon. Kaya nga ang huling commitment at promise ay kung sino ang makapagtuturo dun sa lalaking tumangay ng maleta. At dapat makasuhan at maaresto pa ito. Yan ang mga kondisyon. Ikaw, Senator Raffy Tulfo, ang testigo sa pagkontra mo sa sarili mong salita nang pinayagan mong ibigay ang reward sa mag-ina ng lalaking kumuha ng maleta. At iwanan ang tunay na commitment doon sa mga informant or maaari maging informant. Na tulad dito, meron ka ng informant, may asset ka na positibong nagturo kung sino yung lalaking kumuha ng maleta. Pero bigla ngang naiwan. Hindi kinilala. At lahat ng reward, ibinigay pa dun sa mag-ina nung lalaking kumuha ng maleta. Ito guys, no? Tanong lang. Going back dito sa ano ni Kayo. Nabigyan ba ng reward yung informant na sinasabi nila? Which, by the way, ewan ko, kanino ko ba narinig yun? May nagsabi na kamag-anak din daw yung informant. Okay. Loophole. Pangilan loophole na yan? Drama. Tawag dito. Puting ahas. Sinong makikinabang. Tapos, yung etong reward na pinag-uusapan natin. Ang una, sinabi yung reward, mapupunta kung sino magtuturo. Plus, ikukulong itong nagnakaw ng maleta. Tapos, ngayon, sinasabi ni Attorney Claire na si Attorney Abu kakilala daw ng isa sa mga staff ni Aidel. Dami na nating loopholes, guys. Continue tayo. Ang tanong, paano? Okay, ganito Isip. Kakilala ng staff ni Aidel si Attorney Abu. Tapos, si Attorney Abu, paano niya nakilala yung pamilya nung tawag dito? Nung nagnakaw? Okay. Dami na. Dito na tayo kay Teacher Mark. Pag-usapan natin itong code ng maleta. Sa mga loob niya, nanakawan na, nabudol pa ni RT nang sabihin from 500K to 1M.
Hindi man lang nagkaroon ng boses si Madam kung ano ang magiging desisyon niya. Di ba? Driver, and then the daughter. Now, would you like to open this, ma'am? In front of everybody? Okay, ito na guys. Would you like to open this, ma'am, in front of everybody? Ngayon, ang tanong dyan, guys. Kung ako yung may-ari ng maleta, hindi ba dapat ako mismo yung unang nakakaalam kung ano yung digits ng maleta? Yes. Because it is mine. It is my personal property. At lalong-lalo na mahal yung maleta na yan. It's made from titanium, guys. Ha? Kasi, pero as you can see, would you like to open the maleta? Anong ginawa niya? If ako yung may-ari ng maleta, the first thing I will do kapag sinabing baka gusto mong buksan tong maleta, I will go in front of it to open. But in this case, it seems like she is hesitating. Di ba? Baka naman kasi may aswang, Teacher Mark. Baka may tumalo na daga palabas dyan. Kaya siya hesitant. Umatras siya. To point na, muntik na siyang pumunta dun sa likod. wala hong gas-gas. Ayan. Dito muna tayo kay Dito muna tayo kay Kayo at saka kay kay Attorney Libayan. Sino yung may code nito? Pero nakatingin na siya doon sa may code. Si Aiden. Watch. Pero iba yung sa akin no? Yung sa akin naman, Kayo, sino ang may alam ng code nito? Yung may alam dapat ng code, tumingin sa likod niya. Or yung may alam ng code is mismong may-ari nung nakakaalam ng code. Ano yun? Ano yun? Tuloy natin. Ayan, natin yun. Tingnan daw natin, sabi ni Kayo. Hesitate. Kasi walang code. Okay? Okay, anong pwede natin sabihin doon? Well, pwedeng i-excuse. Pwedeng... Sa tingin ko, hindi na pwedeng excuse yun kasi sinong may aram ng code dito tapos tumingin siya sa likod. Di ba kung sa'yo yun, ikaw dapat ang may alam? Kung sino ang may alam ng code kung hindi mo yun alam? Bakit isisekreto sa'yo yung code ng isang bagay na sa'yo na may 50 million na halaga? Tapos nung sinabing sinong may alam ng code na ito, tapos tumingin sa likod. Tumingin sa likod! Parang check attendance, sabi ni ma'am, di ba? Check attendance, sabi ni ma'am. Rani Libayan, titingin ako sa likod. Tapos, ay, ako ba yun? Ako ba yun? Ay, ako pala yun! Ako pala si Rani Libayan. Well, titingin ako sa likod kung hindi talaga ako si Rani Libayan. Di ba? Oh my goodness. I-excuse na, well, hiniram niya lang sa assistant niya yung maleta. Imagine mo, ikaw yung mayaman, ikaw yung manghihiram ng maleta. Nakakaloka. Isipin mo yung assistant mo may Rimowa. Ako nga, hindi ako bumili ng Rimowa. Alam niyo kung bakit? Mahal yan eh. Oo, mahal yan. Pang middle class na Raffy Tulfo style lang yan. Tapos, parang parang yung pang-cabin ng Rimowa, more or less nasa, nakakita ko niyan nasa 7,000 dirham sa Dubai. More or less nasa 80 to 90,000 in pesos. Somewhere there. No, somewhere there. Pero depende pa rin sa kanyang series, sa kanyang model, sa kanyang making. Tapos gasgasin pa.
Well, siguro eventually, si Mrs. ko gusto niya. Parang, hindi. Aanin mo yung Rimowa na maleta. Sabi ko nga dito kay Attorney Libayan, parang okay na ako sa Samsonite, pero pan-luggage or cabin, okay na rin ako sa Victorinox at saka sa Tumi. Lalagyan mo lang naman mga gamit mo, tapos itatapon-tapon. Pero pag nanghiram ka ba, hindi mo babaguhin yung combination? Hindi ba nababago ang combination nito? Nababago. Tama ba, guys? Nababago. No, nababago. Tinuturo naman yan sa elementary. Hindi. Madali lang baguhin yan. Madali lang baguhin yung code niyan pag alam mo yung code. Ituturo sa'yo yung code. Pero hindi kasi mag-a-apply no? Saan ka nakakita na ikaw, hindi ko naman sinasabi na hindi ka magtiwala sa assistant mo, pero yung luggage mo is a personal, it's a personal thing Diba dapat ikaw nakakaalam kung ano yung combination yan? Diba? And even if, let's say na lang, okay, given the benefit of the doubt na hiniram mo, sasabihin sa'yo kung ano ang code ng maleta na yan. Diba? Dahil ang laman ng maleta is yung gamit mo. Tama ba ako doon? Kayo ba? Kayo na lang taningin ko, guys. Whether or not kayo ang nanghiram o kayo ang may-ari. Kung halimbawa kayo nanghiram, tama ba na hindi ibigay sa inyo yung code? Paano mo bubuksan yun? Kaya mo isara, pero paano mo bubuksan? Diba? Ngayon, kung ikaw nga talaga may-ari niyan, possible ba na hindi mo alam yung sarili mong code? Diba? Anyway guys, to wrap it up, dyan sa mga naging observation po ng mga kasama natin, Kayubi, Kabatas, Kakabugera, and all other people, no? Kitang-kita naman po natin yung mga inconsistency sa kwento ng maleta na yan. Diba? Now, ang tanong natin, meron bang criminal liability ang mga involved sa paggawa? Kung ito man ay stage, ha? Kung ito man ay stage. Meron bang criminal liability ang mga taong involved dito? Diba? So, gaya nga ng binasa ko sa inyo, pwede mag-apply dito para sa akin. Pero definitely, tatanungin natin. Walang iba kundi ang aking professor na si Attorney Villamor. Kung mag-a-apply ba, kung ito man, hypothetically, kung ito man ay stage, mag-a-apply po ba rito ang Article 318 ng revised Penal Code under paragraph 2. It says here that any person who, for profit or gain, shall interpret dreams, make forecasts, tell fortunes, or take advantage of the credulity of the public in any other similar manner shall suffer the penalty of arresto mayor or a fine not exceeding 40,000 pesos. Bakit guys, napaka-importante na pinag-uusapan natin yung mga ganitong klaseng usapin? Kasi hindi po dapat natin, number 1, lolokohin ang taong bayan. Number 2, kung totoo ba yung sinasabi ni Maharlika na itong maleta haze na to ay isang stage to boost Raffy Tulfo, hindi ito magandang gawain. Diba? Kahit sinong tao guys, hindi nila gugustuhin na sila ay maloko. In any form. Halimbawa na lang guys, isi-simplify ko lang. Whether asawa mo, girlfriend mo, boyfriend mo, magulang mo, kapatid mo, kung sino man na malapit sa'yo. Sabihin sa'yo, punta lang ako dun. Kakain lang kami. Mas malalaman mo whether asawa mo, yung mga mahal mo sa buhay. Iba yung ipinaalam, iba yung ginawa.
Di ba galit tayo sa mga taong sinungaling? Bakit? Kasi nakakawala ng tiwala. Ang tiwala, madaling mawala. Pero mahirap i-gain. Diba? Another thing, kung ito man ay stage, ilang beses na kaya nagkaroon ng ganitong drama? Gaano kaya karami ng ganitong drama ang nangyari in the past? Ilan pa kayang ganito ang mangyayari in the future? Just for personal gain? So, ang tanong ko, after all this, sino ba tunay na nakinabang dito sa kwentong to? Yung taong naka-recover? Or yung taong may-ari ng maleta? Yung taong nabigyan ng 1 million? Or your guess is good as mine? Diba? We don't deserve this. We don't deserve this kind of BS. Anyway guys, again, maraming salamat. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin. And kung kayo tatanungin ko, after seeing some of the loopholes, diba? Napaisip na rin ba kayo kung ilang beses na kaya tayo naniwala sa isang bagay na hindi tayo dapat naniniwala? Diba?